Naku, napakaganda nung napakaganda nung hearing. Senator Bato, ano na nangyari sa iyo? Naging papel ka. Okay, pag-usapan po natin 'yan. Naku, mainit ito. Ipapatawag si naku, ipapatawag si Maharlika ni Senator Bato. Napikon po si Senator Bato. Pagkatapos mapikon, pinutol na yung hearing. Ang haba pa sana, di ko alam kung talagang legit na napikon si Senator Bato or nagpikon-pikunan. Adjust ko nga tong camera saglit. Yan. Kamusta po ang ating sounds? Okay po ba? Napanood nyo po ba? Yung hearing kanina at nani-live po natin yan. Salamat po, SMNI, dahil po ay kayo po ay nagla-live. Hindi ko po alam ang iba bang mainstream media ni-live itong hearing na ito o naduwag na naman sila? Nako, ay sana kasi baka posible si Senator Bato ang maimbita ng Banateros mamaya sa SMNI. Sana hindi. Dahil baka magalit sa akin ng SMNI dahil babakbakan natin yan si Senator Bato. Baka mamaya anong masabi ko doon? Madamay pa ang SMNI. Kaya dito na lang natin bakbakan. No? Pero inaayos na po. Baka mamaya ang ma-interview natin ay isa doon sa mga pangunahing tao diyan sa PDEA leak na nangyari na nasa listahan. At sana, ewan ko, kung makuha nyo si Marcos, imbitahan natin, bakit hindi? Pero huwag kayo magagalit pag nabakbakan natin. So, kung hindi nyo kaya ang Banateros, huwag kayong pumayag. Huwag kayong pumayag sa imbitasyon. Pero pag pumayag kayo, ay pasensyahan po tayo. Okay? Tatandaan po natin, inilabas na sa Senate hearing si Marcos at isa pang artista. Ayoko nang banggitin yung artista. Kasi kawawa naman for me, nadamay lang, no? Personal issue naman yun, wala naman yung kinalaman sa ating mamamayan at bayan. So wag ko na pong banggitin yung artista na yun. Pero palagay ko naman alam nyo na kung sino yun. No, pag-usapan natin yung nakaupo. Kasi alam nyo, yang si BBM, yan ay may kinalaman po sa ating bigas, gasolina, mandato, responsibilidad sa bansang Pilipinas, kailangan po siyang managot dito. Kailangan po sagutin niya. Alam mo, tapos na po ito Gusto niyo matapos tong lahat na ito, hindi nasasayang ang oras ng Senado, etc., etc. Simple lang naman yun. Panawagan kay President Marcos nang sa ganun hindi na po nahahati ang bansang Pilipinas. Kasi nahahati po tayo, may naniniwalang adik ka, merong hindi naniniwalang adik ka, nagtatalo. Ngayon si Senator Bato, kakaawayin na si Maharlika, pati si Maharlika ipapatawag. Ang dami na po, lumalaki na po yung issue. Pwede naman natin itong tapusin at sabi mo nga tayo ay magkaisa, tayo ay babangon muli. Tayo ay magiging isa. United tayo, unity team tayo. Sige po, magkaisa na po tayo. May isa lang pong solusyon dyan. Kung inyong mamarapatin at ako naman ay naniniwalang hindi kayo adik, magpa-drug test na po kayo. Bongbong Marcos, Presidente, magpa-drug test na po kayo. Tapos na po ito Kasi po kung kayo nagpa-drug test, credible drug test, sabay kayo ni Tatay Digong, diyan sa Luneta, hair follicle, tapos na po, hindi na kailangan mag-hearing, hindi na sasayang ang oras ng taong bayan, hindi na po kailangan magtalo ng mga makapula o maka-DDS, tayo po ay makakabalik at magkaisa. Halimbawa, nagpa-drug test kayo at negative. Di aaminin namin, mali kami. Sorry, hihingi kami ng dispensa. Diba? Hindi naman namin sinasabing adik kayo or hindi. Pero, kasi, at the back of our minds, meron pang agam-agam sa aming pag-iisip. Posibleng totoo, posibleng hindi totoo. So once and for all, let's solve this. Wag na tayo magtalo-talo.
Totoo ba? Totoo bang adik ang presidente natin? Totoo bang bangag ang presidente natin? O hindi? Solve na po. Ayan na po ang solusyon. Pa-drug test. Hindi na kailangan kung totoo ba yung PDEA list na yan o hindi totoo yung PDEA list na yan document na yan. Diba? Na makamove on na tayo. Kasi alam nyo, President Marcos, the more yung takbuhan yan, para kayong tumatakbo sa isang bull, isang toro. The more mong takbuhan ng toro, talagang susuwagin ka niyan. So, you are in a point right now na imbestigahan na ng Senado, lumabas na, in record po yan. Kasi nag-take sila ng oath eh. In record na po yan, pasok na po yan. Nasa record na po ng Senado yan. Pwedeng bulat-latin ulit yan pag halimbawa tumakbo ang iyong anak si Sandro, andyan na po yan, hindi na maitatanggi yan. Hindi katulad ng PDEA list, pwede nyo pang itanggi kahit ito ay totoo. Halimbawa, ito ay totoo. Itong PDEA document na lumabas na kayo ay nasa listahan, pwede nyo itanggi. Hindi ko sinasabing hindi totoo yung list na yan o hindi ko sinasabing hindi totoo o totoo yan. Pero meron kayong option para itanggi. Pero ngayon lumabas na sa bibig yung pangalan mo, hindi na maaalis yan sa record ng Senado. Bubulat-latin yan, hindi man ngayong taon na ito, sa mga susunod na taon, sa susunod na tatakbo pati yung anak ninyo, bubulat-latin yan. Hindi na maaalis yan, hindi nyo na maitatanggi yan, televised po kasi yan ng SMNI, nasa record din yan ng mga vloggers, kakalat at kakalat lang yan. In short, hindi nyo na po siya pwedeng takbuhan ngayon. Hindi nyo na po maiiwasan yung isyong yan ngayon. So meron po kayo, kung kayo naman po ay naniniwala sa sarili ninyo na kayo ay hindi gumagamit ngayon, tapusin nyo na po. Tapusin na natin tong kwentong ito. Pa-drug test na lang po kayo. Hindi po namin kayo ginigipit dito. Pero andyan na po yung sitwasyon na yan eh. Ito, kung kayo po talaga ay hindi gumagamit at naniniwala kayo doon sa mga sinasabi ng mga vloggers na pinagtatanggol kayo ay hindi gumagamit, pwede nyo namang patotohanan yun. Diyan po sa drug test, lalo't kung sabay kayo ni PRRD, magpapadrug test dyan sa Luneta, pag nag-negative talaga yan, tatahimik lahat. Pati si PRRD mapapahiya, pati mga DDS vloggers mapapahiya, pati Banateros brothers mapapahiya. Tapos pa issue. Yun na lang talaga solusyon na to. Hindi na natin maiiwasan to. It's out in the open. Kahit na hindi na ulit mag-hearing sa Senate, it's already in the records. It's already in the books. It's out in the open officially. Matagal na po yan, in-open na yan ni Tatay Digo, marami lang hindi nakinig. Yang yati-yati na yan, pinag-usapan na yan before the election pa. Pero yun, usapan lang. But this time, it's official. Hindi niya na pwedeng takbuhan yan. Wala na kayong pwedeng solusyon dyan. Kahit ano po sabihin, kahit hindi na ulit mag-Senate hearing, tatak na po yan ninyo. Nasa puso na po yan ng taong bayan. And I think it's safe to say kalahati naniniwala. I think it's safe to say, baka kasi more than that na naniniwala ka na kayo ay gumagamit. So it's not for us to judge kung kayo talaga ay gumagamit or hindi. Okay? Pero, kailangan yung patunayan. Hindi na kayo makakaalis sa isyong ito. Dikit na po ito. Parang nangyari dun sa tatay nyo kahit anong gawin ninyo ngayon, di ba? Yung salitang diktador, dikit na dun sa tatay ninyo. Kahit anong explanation yung gawin, wala na talagang naniniwala. Kasi yan po talaga ay maraming nagsasabing totoo. It's not for me to decide kung totoo yan or hindi. Pero dikat na po yun sa tatay ninyo. Same thing here. Now, ang bola ay nasa kamay mo.
Hindi niya na po maiiwasan yan. Kasi the more kayo ipagtanggol ng mga vloggers nyo, the more kayo ipagtanggol ni Tamba, magkakandak pa ng sariling investigasyon sa ICC doon sa kabila. Alam nyo, pag ginawa yan, lalo lang nagdududa ang taong bayan. Lalo lang magdududa ang taong bayan. Kasi hindi nyo sinasagot yung dati ng matagal na tanong ng taong bayan na before the election pa sinabi na ni Tatay Digo. At alam anong ginagawa nyo, iniiwasan nyo yung topic. Gaya ng sabi ko, official na po yan. Nasa libro na ng Senado yan. Gawin man ni Tamba, mag-imbestiga man siya ng sarili niya diyan sa kamera para sa ICC ni Tatay Digong naman, iyaan po ay iisipin ng tao na lalo kayong guilty. Kasi iniiwasan nyo yung topic. Iniiwasan nyo. Kaya kahit anong gawin ni Tambang investigasyon sa kamera, mag-ingay siya ron, paingayan niya yung patungkol sa ICC, at ito naman ay sasakyan ng kanilang mga vloggers. Kahit po yan ay gawin. Kahit yan po ang gawin, hindi na rin maniniwala ang taong bayan. Kasi sasabihin nila, kaya lang nag-iingay ang kamera para ilihis ang issue patungkol dito na nasa drug list po kayo ng PIDEA, na dapat ay huhulihin na kayo that time. Kaya nga po, ako, pumapanig pa nga ako sa iyo, President Marcos. Sa totoo, gusto kong malinis ang inyong pangalan. Panig po ako sa inyo, maniwala kayo. At mapapatunayan nyo lang po yan sa isang drug test. Patunayan nyo po. Yun lang ay kung kayo ay naniniwalang negative. Pero syempre, kung sa tingin ninyo, kayo naman nakakaalam yan kung totoo yan eh. Pero sa tingin nyo, kung kayo ay magpa-positive, ituloy nyo yung ginagawa nyo. Iwasan nyo lahat. Gawin nyo ng lahat except drug test. Kasi didiin kayo talaga dyan. Yung drug test na kasi na yan, kung talagang negative ka, ayan ay ipuprove ang innocence mo. Pero pag talagang ikaw ay gumagamit, talagang didiin ka dyan. So, it's either tapos na yung issue na to or tapos ka na. I don't know kung ano totoo. Gaya ko, gaya na karamihan ng taong bayan, mamamayan, libo, milyon na katulad ko na nasa Pilipinas, we want to know the truth. Hindi pwede yung haka-haka ko na hindi ka talaga gumagamit. Ako naniniwala hindi ka gumagamit. Maraming naniniwala hindi ka gumagamit. So patunayan mo. Hindi pwede yung haka-haka. Pero kung itutuloy mo yung ginagamit mo, itutuloy mo yung style mong yan, it is as if gumagamit ka nga. Whether totoo or hindi, yan ang iisipin ng taong bayan. Hindi ka na po pwede manahimik ngayon. Hindi na po. Hindi na po uubra yung style na yan. Maniwala po kayo. Yung style na paawa, okay lang yan. Okay lang yan pag-election, during the election. Pero drugs, that is a different story. Alam kasi ng taong bayan na sunod sa corruption, droga ang sumisira sa bansang Pilipinas. And obviously, ayaw nila ng corrupt na leader, ayaw din nila ng user na leader. Are you up to the challenge? Yun lang ang tanong dyan. Are you up to the challenge? Na hindi mo na pwedeng ipasa kung kani-kaninong vloggers, kani-kaninong politiko, kani-kaninong kamag-anak, kani-kaninong kakilala ang pagtatanggol sa iyo. It is about time you stand on yourself, you stand on your own, be a leader, and you yourself, you prove to the Filipino people that you are sober and that you are innocent. Nobody can speak in your behalf na papaniwalaan ng taong bayan. Ang gustong marinig ng taong bayan
ay ang salitang drug test. Yan ang magpapatunay ng iyong innocence. Diyan lang po tayo pumunta. Katulad ngayon, alam nyo, ang DDS, very supportive yan kay Tatay Digong. Kahit sino itulak yan, susuportahan. Pero this time, ako naniniwala, hindi na nila gugustuhin si Bato after what happened. Kasi hindi natin, puntahan natin yun sa mga nanood ng live. May sinasabi dito, binabanggit na ni Morales ang pangalan ni BBM. Binabanggit niya na. Instead na to si Senator Bato mag-follow up question about doon kay Morales patungkol doon sa droga, bakit nababanggit niya si Marcos, lumihis siya at ang tinanong yung PIDEA. Sana, Senator Bato, nag-follow up question ka doon. Kung top-notcher ka sa pag-i-interview, hindi rin naman kami bobo sa pag-i-interview. Alam namin yung gawain. Kung gusto mong talagang malaman ng katotohanan, you will follow up question. Alam to ng mga vloggers na batikan din at nag-i-interview din. Batikan at mga baguhang nag-i-interview, ginagawa yan. Kung gusto mo talagang malaman yung side ng isang tao, magfa-follow up question ka, hindi ka lilipat sa kabilang tao. Ang nakita ko dito, ang lupit na nung binitawan ni Morales, and yet, iniba mo ang topic. Iniba mo ang tanong. Pwede kong ipakita yan dito. Pwede nyo, napanood nyo yan. Binanggit niya si BBM. In record po yan. Tapos magagalit kayo kay Maharlika. Tapos nung magalit ka kay Maharlika, after your drama, bigla mo nang pinutol. Ayun na. Inilabas na yung kay BBM. That investigation, that hearing, kung totoo yung nasa listahan si Marcos o hindi. That is the main issue. Yan ang investigasyon eh. Huwag kang aalis doon. Ang nangyayari, parang ang inimbestigahan ninyo si Morales. Ang PIDEA, ang dinidiin si Morales. Dapat ang side ng PIDEA, tingnan nila, totoo ba na nasa listahan si Marcos o hindi? Ba't kayo nalihis? Ba't kayo napunta kung saan-saan? Bago pala tayo magtuloy sa mga hindi pa naka-like, mag-like naman po tayo Huwag pong kakalimutan mag-like. At the same time, sa mga hindi ko pa po subscribers, mag-subscribe po kayo. Alam mo yun na yun eh. Yung binanggit ni Morales, that is the main purpose. Yun na po yung katas. Yun na yung katas ng hearing. Nung binanggit ni Morales yung katas ng hearing, sa ibang topic ka pumunta. Sabi ko, ano ba ito? Bakit mo pa nilihis? Ayan na Isinubo na sa'yo. Kumbaga sa isang taong gutom na gutom, eto nilatagan ka na ng crispy pata. Anong ginawa mo? Nag-cellphone ka pa. Hindi yan ang ugali ng isang taong gutom. Hindi yan ang ugali ng isang taong gutom sa katotohanan. Ang taong gutom sa katotohanan, pag andyan na yung pinakakatas, katasan mo na. Ba't ka pumunta sa iba? Ba't ka pa kumontent doon? Ito ay hindi pagdidiin kay Marcos. Kasi kung pwede mo ngang maipagtanggol pa si Marcos sa paglabas mo sa katas na yun. Kasi lalabas doon, makikita kung totoo nga, possibly, na user or sober si Marcos. Which is which? Paano mo makukuha yung katas? Iba ginawa mo. Sabaw na tinapon mo pa. Huwag kayong magtatapon ng sabaw. Pambihira. Palay na lumapit Ayan na nasa lapag mo na. Sabaw na nandiyan dyan. Iba pa ginawa mo.
Kaya, alam mo, kahit nagsasabi ka ng totoo, Senator Bato, at hindi ka panig sa mga Marcos o sinasabi mong hindi ka bayad ni Lisa, let's assume totoo yung binabanggit mo. We cannot blame the people. Why? Here you are again. The way you conducted the investigation. Same thing na nangyari kay Tebes. Same na same yan eh. Kaya noon pa lang, sa panahon pa lang ni Tebes, marami ng DDS tinatabangan sa'yo because how you conducted the investigation. Tapos inulit mo na naman ngayon. 'Di ba? Hindi ko sinasabing may pinapanigang ka. Kasi nga sabi mo, hindi mo naman iimbestigahan 'yan kung panig ka sa mga Marcoses at kay Lisa. So may punto ka ron. Kaya mo nga inimbestigahan dahil hindi ka panig kung kanino man. Pero kasi yung pag-iimbestiga iba eh. 'Di ba? Saan napunta eh? Ang lumabas nito sa investigasyon, kasalanan pa ni Morales. 'Di ba? Kaya nga alam nyo, pansinin nyo, anong binabanggit ni Morales doon? Bakit lumabas yung papel na yun? Ang punto niya, may problema within the PIDEA. Kasi yung papel na yun, lumabas, pati yung video lumabas, paano nalaman ni Maharlika? Siyempre, kailangan magsalita ni Morales dahil nasa gitna siya nung bakbakan. Dahil siya ang pumirma ron. So, hindi kasalanan ni Morales. Kaya ang sabi ni Morales, bakit nakakalabas yan? Ang puntos ni Morales dyan, sa aking tingin, merong PIDEA na ayaw na rin at gustong ilabas ito, possibly, pero ayaw malagay sa alanganin. Baka sawa na rin. Gusto na rin manindigan. But syempre, nasa loob siya, ayaw niyang malagay sa alanganin. Remember yung dating PIDEA chief, natanggal agad. Nung meron siyang nahuling droga ng isang anak ng mataas sa posisyon. Posibleng may ganun. Ayaw niyang madamay. Pero nagli-leak eh. Yan po ang sinabi ni Morales. Baka may problema within the PIDEA. Yan ang dapat niyong solusyonan. Hindi kayo dapat magalit kay Morales. Nagkataon, ang sinasabi ni Morales kanina, yung testigo, nung pumirma na nasa listahan si Marcos, pinatatahimik siya. Pinadideny, basta i-deny mo lang. Hindi niya pwedeng gawin. Bakit niya gagawin yun? Siya ang nakapirma. Sa kanya galing yun. Siya ang mayroon sa listahan nun. Hindi ka pwedeng magdi-deny at magdi-deny lang. Malalagay ka sa alanganin. Pag dininay mo yan, under oath, in the future, pag binalikan yan, remember this, binanggit na po ni Tatay Digong yan. That is very dangerous. Ibig sabihin, nakita at alam yan ni Tatay Digong. Kung alam at nakita yan ni Tatay Digong at idininay ni Morales ngayon, by the time umikot ang gulong at ang Duterte na nakaupo, malalagay sa alanganin si Morales. So ano dapat niyang gawin? Sabihin niya na lang yung totoo. At hayaan niya ang katotohanan magtanggol sa kanya. Ang problema nun, nag-leak, nadamay tuloy siya. 'Di ba? Isa pa yan eh. Binanggit na ni Morales si Tatay Digong. Sinabi yan ni Tatay Digong, alam ni Tatay Digong yan. Binanggit na. Binanggit niya na Senator Bato. Nadinig ko yun eh. Nakalive ako nun. Instead na nag-follow up question ka, ni hindi mo binanggit si PRRD. Pwede mo nang sigurado ka? Alam niya ni PRRD, yung mga ganong katanungan, follow up question ba? Para maliwanagan ng lahat. Hindi, umiba ka na naman. Pagka madidiin sila, madidiin ang mga nasa listahan, umiiba ka. Panuorin nyo. Umiba siya eh. Hindi mo follow up question. Binanggit na si Tatay Digong.
Alam mo, kung hindi po totoo to tandaan niyo mabuti ito, kung peke po si Morales, una, anong mapapala niya? Wala siyang interior motive. Malalagay ang buhay niya sa alanganin, malalagay ang pamilya niya sa alanganin. Wala siyang mapapala. Pangalawa, idiniin niya ron si Marcos, tapos binanggit niya si Tatay Digong. Dalawang matitinding nilalang sa bansang ito. Kung hindi siya nagsasabi ng totoo, yari siya doon. Bakit? Lagot siya kay Marcos. E di lagot din siya kay Tatay Digong. Saan ka pa pupunta ng parte ng Pilipinas? Wala ka nang pupuntahan. Nagpasinungaling ka. Kung nagsinungaling siya, nagbigay ka ng sinungaling na facts, na detalye patungkol sa Marcos, nagbigay ka pa ng kasinungalingang detalye para sa Duterte. Anong papuntahan mo niyan? Wala na. Kita mo yung lakas ng loob ng mama? Why? I strongly believe, in my opinion, he is telling the truth. Ngayon, kung hindi totoo, i-deny yan ni Duterte. I-deny din yan. Lagot siya. I may be wrong, I may be mistaken, but in my honest opinion, he is telling the truth. Pasensya kung mali ako. Hindi mo pwedeng idiin ang presidente at ang dating presidente. Yari ka dyan. Andoon na binanggit na in one sentence ni Morales ang nakaraang presidente at ang incumbent president. And yet, lumihis ka ng statement. Lumihis ka ng topic, Senator Bato. Now, masisisi natin ang taong bayan. Masisisi natin sila. Delikado po ang pagtakbo mo sa Senado. Hindi mo po pwedeng masisi ang taong bayan. You need to assume responsibilities. Whether totoo, hindi yung sinasabi mo, pangit po yung pagkahanda. At the very least, kung honest kang hindi ka nabayaran na gaya ng sinasabi mo, at the very least, pangit yung pagkakandak ng investigation. Pwede mo lang kuhanin yung katas. Lumihis ka pa. Bakit? Senator Bato, bakit? Yan ang tanong ko kasi yan ang tanong ng maraming Pilipino. Ako'y naniniwala dyan. Bakit? Bakit? Next, next Tuesday yung susunod na investigasyon and hopefully meron. But, alam nyo, papatawag na si Maharlika. So, gusto nila, hindi online, gusto nila, hindi ko alam bakit ganyan ang gusto nila lagi. Siguro para hawak nila yung tao, pwede nilang ipakulong, ayaw nilang online, gusto nila personal. Next week, abangan natin yan. At sana, Senator Bato, matuloy yan. Kasi baka mamaya, ipitin kayo ng Malacanang, hindi na matuloy. Hindi ko sinasabing ganyan, baka lang naman. Pero again, pag hindi natuloy yung hearing next Tuesday, we cannot blame again the people. We cannot blame the Filipinos. Naisipin, hinarang yan ng Malacanang. So better yet, matuloy yan dapat. And expect nyo po, sasabayan yan ni Tambaluslos sa Kamara. Yang secret deal na naman kay Duterte at sigurado ididiin nila dyan si Duterte. Alam mo sa akin, sabay na lang. Tatanungin ninyo sabay na lang. In the same day, in the same investigation, si Tatay Digong humarap sa Kamara
sa Martes. Si Marcos humarap sa Senado sa Martes. Sabay sila. At alam ko, maning-mani yan kay Tatay Digong. Ang tanong, kaya ba ni Marcos? Ang tanong, Bato, kaya mo bang tanungin ng diretso si Marcos? Kasi kung patas ang laban, alam ko hindi uurong. Gusto nyo magdebate pa yung dalawa eh. Tataya ako, 1,000% debate yung dalawa, hindi uurong si Duterte kay Marcos. Alam nating lahat yan. Gusto lang natin patas. Kung papupuntahin nyo sa Kamara si Duterte, papuntahin nyo rin sa Senado si Marcos. Magkaalaman tayo kung sinong tunay na bangag. Magkaalaman kung sino ang may utak, sino marunong sumagot. Ang problema niyan, sa Kamara, sigurado kung gigisahin si Tatay Digong. But it's okay. May ganito si Tatay Digong. Ganito siya. Ang problema sa Senado, kayang gisahin ni Bato si Marcos? Yun ang tanong. The way he conducted the Tebes hearing and itong Morales hearing, ang daming dismayado. Basahin nyo po. Ang daming dismayado, Senator Bato. Sabi dito, Sir, aanhin mo ang talino kung nasa katotohanan ka. Tama naman. Ang tanong, nasa katotohanan ba si Marcos? Nasa katotohanan ba si Duterte? Taong bayan ng huhusga. Ako, okay sa akin yun. Sabay sila imbestigahan. Sa Tuesday na, sabay sila, dalawa. Kayo na humusga. Sa mga nanonood. Sa manunood ng replay, ilagay nyo dyan. Bias ba ang pagkakahandle ni Bato o hindi? Lagay nyo lang, kahit kayo ngayon nanonood. Bias si Bato, hindi bias si Bato. Ganun lang. And Senator Bato, panoorin nyo. Hindi ko po kayo hinuhusgahan. Pero in my opinion, laglag. Maaring mali ako. Maaring ikaw ang tama. But in my honest opinion, ngayon, ikaw tumingin. Tingnan mo ang pulso ng taong bayan. Kung bias ka o hindi bias, nagsasalita po sila. Nagsasalita sila. Ako, hopefully, hindi siya ma-interview namin mamaya. Sinabi ko yan eh. Pagka yan na ma-interview namin mamaya, baka magalit sa akin ng SMNI. Hindi ko sinasabing matatakot ang SMNI, kaya lang kasi may protocol ang SMNI. Ano yan eh? Mainstream yan. Hindi yung pwede kang parang vlogger na babakbak ka ng babakbak doon. Baka magalit sila dyan. Dahil hindi pwedeng iiwas tayo sa istorya. Sabi dito, Coach Oli, mas honest pa si Morales kesa kay Bato. Kaya nga eh. Ako naman, tinatry kong unawain pa rin si Senator Bato. Posible kasing, alam mo na, re-electionist siya. Senador siya. So, kahit na sabihin niyang magkaiba ang legislative at ang executive, hindi sila hawak ng presidente, but still, in all honesty, alam naman natin ang kapangyarihan ng presidente. Nasa kanya ang makinarya, re-electionist si Senator Bato. Ayoko na nga puntahan eh. Kayo na lang humusga. Okay? Kasi yan din ang sigaw ng marami. Kaya lumalambot ang Bato dahil may nakaambang ICC. Sige, bakbakan nyo ang presidente.
papasok ang ICC. Posibleng ganun. Posible. Hindi ko inuhusgahan si Senator Bato. But that is very possible. Panakot nila yung ICC. You shut up or papasok ang ICC. Kung ako naman kay Senator Bato, magpahuli ka na lang. Gaya ng sabi ni Tatay Digong, di magpahuli kayo. Or papasukin nyo. Kasi, pag ganyan naman, nasa likod nyo na ang taong bayan. Bakit? Wala silang karapatan sa bansang Pilipinas. Wala silang jurisdiction dito. At ako'y naniniwala, with all honesty, papagtanggol kayo ng mga Pilipino. Kaya nga, bagamat tayo po ay gustong-gusto natin si Tatay Digong, wag po kayong magagalit sa akin, gusto ko nga ding mahuli na siya ng ICC. Tatay Digong, wag ka magalit sa akin. Pero kasi ako'y naniniwala, yan po ang posibleng maging mitya ng pag-aaklas ng puso ng taong bayan. Nag-aantay na lang po ang taong bayan para magpunta ng EDSA. And I'm very, very positive. Pag hinuli ng ICC si Tatay Digong at ikaw ba to, magsasalita na si BP Sara. Maninindigan na yan. Inaantay lang naman si BP Sara eh. Yan lang po. Pag nagsalita si BP Sara, let's go to EDSA, over na yan. Just one statement. See you in EDSA. Tapos na yan. Pinaliwanag ni Atty. Vic, wala namang masama sa peaceful assembly. Hindi po yan illegal. Yan po ay legal. Karapatan po yan. Nasa Bill of Rights yan. Freedom of speech. At the same time, may press freedom pa. So sa katulad naming mamamahayag, karapatan naming magsalita. Kaya huwag kayong balat sibuyas. Alam nyo yan, bago kayo naging politiko, alam nyo na hindi kayo talaga dapat maging balat sibuyas. Sana, nagnegosyo na lang kayo kung balat sibuyas kayo. Or, kung ang asawa ninyo balat sibuyas, sana, pinalitan nyo, ay hindi, wag nyo papalitan. Huwag niyong papalitan yung asawa niyo. Sana hindi na kayo tumakbo. Kung hindi niyo rin kaya yung asawa ninyo na balat sibuyas. Di ba? So huwag kang matakot sa ICC. Ako naman naniniwala kahit maraming nagagalit sa iyo ngayon. Pero pag hinuli kayo ni Tatay Digong ng ICC, ipagtatanggol kayo ng taong bayan. Yung make sure lang, mahuhuli rin si Tatay Digong. Pag ikaw lang nahuli, hindi ko alam kung pagtatanggol ka ng taong bayan. I'm just being honest, ha? Okay, I'm just being honest. Hindi ko alam kung anong katotohanan dyan. Kung tama ako ng opinion. Oh, hindi ko alam. Pero malamang naman yan, sabay kayong huhulihin. So, pagtatanggol kayo ng Pilipino. Baka nga dyan ka pa makabawi eh. Kasi maawa ang Pilipino sa inyo dahil hinuli kayo ni PRRD. Ngayon, lantara na magsasalita yan wala nang choice si BP Sara. Magsasalita na, hindi naman niya pwedeng hayaan yung tatay niyang nakakulong because of ICC. Sila Pulong, sila Baste, natural yan, nagsasalita na sila. Si BP Sara na lang. Kaya huwag ka pong matakot, Senator Bato. You just make sure uhulihin din si Tatay Digong.